Isang mapagpala at maulang hapon po sa ating lahat at marami pong salamat
sa lahat po ng naka-tune in na po. Kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Digan. At bago po ang lahat ay babati mo muna tayo ng mga nakakasama na po natin ngayong hapong ito. Nanay Amihan Sarya Yabut, Ma'am Joyce Digan, good afternoon din po. Ngayon din kay Ma'am Jenny Rapista, good afternoon po Ma'am Jenny. And then Nanay Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Ngayon din kay Sisters Alexis Salazar, kay Nanay Susan Jose, good afternoon. Kay Ate Beth Akong, magandang hapon din po. Ayan, at tingnan ko lang po, no, nawala uli. At sige po, kung kayo po ay mapapadaan, po, kayo po ay ina-encourage namin na mag-leave ng comment at kahit emoji lang po, para mamaya po sa pagtatapos ng ating gawain ay mabati po namin kayong lahat. Alright, sandali lamang po at nagka-problema ang internet namin. Yes. Ayan po. Sige po, tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ang maraming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Bagamat maulan, Panginoon, ang dalangin ko patuloy niyong ingatan ang bawat isa, Panginoon, lalo na po sa mga lugar na malaki po ang epekto ng ulan. Gayun din, Panginoon, dalangin ko na ang lahat na nakikinig at makikinig pa, Panginoon, ay patuloy niyong hawakan ng mga puso, patuloy niyo kaming gabayan ngayong hapong ito, patuloy kaming matuto po, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Gayun din, Panginoon, ay nagpapasalamat na nagpupuri kami dahil kami po ay malaya na nakakalapit po sa inyong paanan upang maipanalangin po namin, nasabi namin ang aming mga heart's desires, ang aming mga ninanais, Panginoon, ang aming mga kahilingan. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege na to. Salamat po sa inyong blessings ngayong araw na to. At ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. At magandang hapon din po kay Deacon Joseph Crame at kay Nanay Lourdes Mercalesha, magandang hapon po, maging kay Nanay Fe Carpio. Ayan po. At tayo po ay magbabasa po muna ng ating mga praises, ng ating mga thanksgiving, mga prayer request, at ilan po sa ating mga sick brethren and loved ones. Kung kayo po ay merong mga prayer request na nais nyo pong isama sa ating prayer time mamaya, paki-comment lang po sa ating Facebook Live ngayon at isasama po yan ng Ma'am Sheila na siya po ang ating technical person. Ayan. At papasalamat din tayo sa interior designer po natin. Kung mapapansin nyo, medyo iba yung ating setup ngayon. At yan po ay si Ma'am Sheila din. Siya ang ating set design, technical. Ayan. At yan na. Magandang hapon din po kay Ma'am Baby Villamel. At tignan po natin kung meron pa dito tayo nakakasama. Ayan. Sige po, at tayo po ay magpuri na sa ating Panginoon at magpasalamat, praises and thanksgivings. Batiin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang mga birthdays this week. July 21, si Pauline Abilion, Sister Jenny Careso at si Sister Elena Evilia. Ayan. At kahapon, July 22, Brother Nathan Orara, ang Pastor Ramiro Mil at ang Sister Diane Realizan. So, belated happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Ngayong araw pong ito, ang Pastor Jeremiah Solomon, happy birthday po. At bukas, si Angel Grace and Thor. And then sa July 25 naman po, ang Pastor Jaibin Taneo and Pastor Ogie Lalu. Yan. And then July 26 po, ang Pastor Yuel Valdivilla. Sa July 29 naman po, magdiriwang ng kanilang kaarawan, Pastor John Diocampo at Pastor Jordan Ongkoy. And then August 1 po, ang ating Pastor Lito Paraiso. Yan. Happy advance, happy birthday po sa inyo po. And then wedding anniversaries po, batiin po natin, July 19, Brother Ryan at Sister Kian Mercalesha. And noong July 20, Deacon Jojo and Ma'am Presi Crame. Sila po ay 16 years, celebrating 16 years of
marriage. Ayan, at patuloy natin silang ipanalangin, maging nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan na sila po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Dadako po tayo sa ating mga church anniversaries. Noong July 14, nagdiwang po ng church anniversary ang Moriah Bible Baptist Church, Tumana, under Pastor Jerry La Rosa. And then July 21 po, Maranatha International Baptist Church of Burgos. And then itong darating pong linggo, July 28, ay magdiriwang po ng anniversary ang ating Mother Church, Maranatha International Baptist Church Marikina, under Pastor Neil Kekep. Ayan po. At tayo po ay makiisa sa kanilang pagdiriwang at patuloy po natin ipanalangin ang mga gawain po ng Panginoon. And then praises, dadako po tayo sa ating praises successful hysteroscopic procedure kay Sister Angela Belen last Friday. Purihin po ang Panginoon na hindi na po niya kinakailangan ng open surgery at patuloy po natin ipanalangin ang kanyang complete healing and financial needs. From Sister Venus Belen, ang papuri po sa Panginoon sa mga blessings po na kanilang natatanggap maging sa natapos po na recording. At yan po ay maipapalabas dito po sa Hardin ng Panalangin ang kanila pong recording last Saturday. And then from Ma'am Joyce Digan naman po, praise God for the safe travel of Pastor Mike Digan and Sister Milka from Isabela. At dahil nga po delikado ang Panginoon na kahit po sila ay dumaan sila sa gitna ng bagyo while traveling, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa kanila. And from Sister Lynn Hapitana naman po, praises for the blessings natatanggap po nila araw-araw, maging sa mga extra blessings din po. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong blessings po sa ating lahat. At patuloy po nating ipanalangin, they need prayers, no? Maging ang Orara and Pacheco families, they still need prayers for the passing of Sister Priscilla Hannah Pacheco last June 12. Isama rin po natin sa panalangin Martinez family and relatives for the passing of Cristina Martinez at ang Florendo family for the passing of Milo Florendo. Patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. And then dadako po tayo sa ating ilang sick brethren and loved ones. At again, kung nais nyo po, kung meron po kayong kilala na kailangan po ng panalangin dahil sa kanilang karamdaman, paki-comment po sa atin upang maisama po natin yan sa ating pananalangin mamaya. Alright, banggit lang po tayo ng ilan. Sama natin sa panalangin si Tita Annette Kiben, meron po siyang insomnia. At let us also pray for Christine Sarmiento sa kanyang health. At meron po silang sakit na 3 dahil malamig daw po sa Melbourne. At meron din pong isama natin sa panalangin Ma'am Yoli Jacinto sa kanyang high blood pressure. Ma'am Merly Mabalot, let us pray for Preacher TJ Mabalot, tumaas po ang kanyang blood pressure. At from Bing Rain Severino, panalangin po natin ang kanyang kapatid na may karamdaman na si Jenny de la Cruz. Ayan po. At isama rin po natin sa panalangin mula po sa aming kaibigan na si El Adrias, ang kanyang lola Gloria Adrias na nakakonfine po sa ospital dahil sa kidney disease. Isama rin po natin si Tita Josefina Adrias at si Maria Gan. Ayan po. Bagit po tayo ng tignan ko na po bago tayo magpatuloy. Magandang hapon po Preacher Manny Nicolas, good afternoon. Ma'am Esther Orhino, magandang hapon din po. Maging kay Sister Baby Aya, magandang hapon po. Ma'am Rose Palye, magandang hapon po. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. At sama natin sa panalangin from Deacon Jojo, ang MIBC Marikina Evangelistic Night. Bukas po yan. Ang MIBC Marikina Church Anniversary, opo. At ang Blessed Hope Christian Academy School Opening, yan po ay sa June 30. Ayan po. At tignan ko lang po kung may humapol po dito. Tita Edith Santos, magandang hapon po. At alam kong kasama nyo dyan si Auntie Nenita Sarya. At mag-ingat po tayo at maulan po maging dyan sa inyong lugar. Magandang hapon din po kay Preacher Mitch Viernes. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Dadako po tayo sa ilang mga prayer requests at patuloy po natin ipanalangin ang
ang free English grammar tutorial. Ito po ay sa MIBC Silangan for ages 11 and above. It will happen this August to September at ito po ay gaganapin sa ating church. Pag-pray din po natin ang sitwasyon ng ating church ngayon dyan sa Silangan dahil natumba daw po ang puno ng mangga at naapektuhan ang kuryente natin. Ang ating pastor po ay paakyat para po i-secure ang mga wiring. Let us pray for their safety as well. Ano po? At isama rin natin sa panalangin ang prayer request from Sister Alexis Salazar. Good health po sa kanyang family, pag-iingat po sa araw-araw. Sama natin sa prayers ng ating church building at ang more saves po sa kanilang work. Ayan. From Sister Lynn Hapitana naman po, ang kanyang kahilingan, pag-iingat po sa asawa niya sa trabaho pati sa kanyang tuhod na namamanhid. And then, kalakasan po sa bawat isa, mailayo po sa sakit, maayos na kalusugan, at sa darating po na pasukan ay maingatan po ang kanyang mga anak sa pagpasok at maging sa church po. Ngayon, na sana maayos na rin po. At kahilingan ng Sister Venus Belen, patuloy na kagalingan po sa ubot sipon, at hindi na sana ito umabot sa tonsillitis, patuloy na wisdom and knowledge and understanding sa pagtugtog ng instruments, ang pag-iingat po sa araw-araw na pagde-deliver po nila, maayos na kalusugan po sa kanilang family. At nawa po ay nung nakaraang cup, ang prayer din po niya ay huwag makalimutan po ang mga commitments at mga sinurrender po sa camp, maging ang mga ministries po na gagawin ng young people. Okay. And then banggitin po natin ang ating mga elders and senior citizens, especially po sa panahong malamig. Baka po may mga karamdaman, pag-pray po natin sila ng Nanay LV Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabu, Tatay Tony and Nanay Chideng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras. Let us also pray for Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buena Flor, Sister Dory Santos, Nanay Fe Carpio, Nanay Gertrude Severino, Nanay Yoli Jacinto. Sama rin po natin Nanay Susan Gloriani, ang Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, ang Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Neng Gatdula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong. Let us also pray for Nanay Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Nanay Leonarda Saren, sina Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, maging si Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria. Sa akin po natin sa prayers, Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, sina Nanay Milagros Loquiao, Nanay Rowena Galdones, Nanay Inang Charing De Vega, and Nanay Oring Borja. Ayan po, kung meron po tayong naisadagdag dito, i-comment lang po natin. At tingnan ko lang po Okay, from Nanay Faye Carpio, pakisama po natin sa panalangin si Fem sa kanyang health at si Marlon. Si Marlon sa pag-uwi po niya, ingatan ang ng Panginoon. And then magandang hapon din po kay Sister Alaysa Babansag at kay Jen Millones. Good afternoon din po. Ayan, tingnan ko lang po dito ayan, patuloy po tayo mag-ingat dahil maulan po ang panahon. Ayan po. Sige po, kung mayroon pa po kayong nais na isama sa ating prayer time, ay paki-comment lang po sa ating live ngayon at isasama po natin yan mamaya sa ating pananalangin. At this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang.
Maraming salamat po sa Tanging Bilang, I'll Fly Away. Maraming salamat kina Sister Veronica Belen, Sister Venus Belen at Sister Alyssa Mabansag sa kanila pong paglalaan ng oras para po maging kabahagi ng ating hardin ng panalangin. At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay Nanay Celia Ignacio, kay maging kay Papa Olive Maximo. And then kasama rin po natin, tingnan ko lang po dito, from Ma'am Esther Orhina, ang kanyang prayer request ay pag-iingat po sa bawat isa, ang physical na kalusugan at kalakasan. Ayan, isama po natin sa ating pananalangin. Alright. At this point po ay tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, short devotion lang po this afternoon. Pero tingnan po natin kasi baka for the sake of time ay baka kailangan po natin magkaroon ng part 2 next week. Sikapin po nating matapos ngayong araw, ngunit kundi po ay ipa-part 2 po natin to sa susunod na Tuesday. And po, please get your Bibles and turn it to the book of John, 4th book from the New Testament. At ang ating pong main text ay mula sa chapter 4, John chapter 4, 25 to 30. At mamaya po mag-i-skip tayo ng ilang verses. John 4:25 to 30. Basahin po natin. The Bible reads, "The one saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? The woman then left her water pot, and went her way into the city, and saith to the men, Come, see a man, which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city, and came unto him." Tayo po ay mag-skip ng ilang verses. Diyan din po sa John chapter 4. Pero ang susunod po natin babasahin ay mula 39 to 42. 39 to 42. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world." Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay Obstacles in Believing in Jesus as Christ. Obstacles in Believing in Jesus as Christ. Dun po sa ating binasa, nag-skip po tayo ng ilang verses kasi gusto po nating i-emphasize yung story doon sa Samaritan woman, yung side po ng kanyang story, na habang binabasa po natin to, nakikita natin na napakadali para dun sa babae na maniwala na ang kanyang kausap ay ang Kristo. Just because of the conversation that they had. Napakabilis na nagkaroon siya ng pananampalataya at paniniwala na ang kanyang kausap ay ang hinihintay nilang Mesiyas, ang Kristo. At yung second part po ng ating binasa sa ating main verse ay makikita po natin kung paanong ang mga Samaritano na kinausap ng babae ay naniwala rin na ang kausap nila na si Jesus ay ang Kristo sa pamamagitan po ng pagsasabi ng testimony po ng babae na nakausap niya. Pansinin po natin na sinabihan siya ng mga Samaritano na they sabi nga dito, they besought him that he will tarry, na 2 araw po siya na nagstay dahil nakiusap sa kanya ang mga Samaritano na magstay sa kanilang lugar. At sabi po rito, many more believe, habang sila po ay nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo, mas marami po ang naniwala habang siya po ay nandoon.
Napansin niyo po ba na napakadali, no, para sa mga Samaritano na maniwala na si Jesus ay ang Kristo? At bakit may ibang tao na kahit po sa panahon natin ngayon na nandyan na ang Biblia, na nandyan ang internet, napakadali na makakuha ng impormasyon, pero kahit sa panahon po ni Kristo, noon pa man, meron na talaga mga tao na nahihirapan na maniwala na si Jesus ang Kristo. Ayan po. At for the sake lang po na masabi ko na rin po ang ating dalawang puntos na pag-aaralan ngayong hapong ito, ay ang una po ay mahirap, no? Why are they having a hard time believing that Jesus is the Christ? The first point is because they are blinded by tradition and their own image of Christ. They are blinded by tradition and their own image of Christ. And number two is they are not looking for Christ. Hindi sila naghahanap sa Kristo o kay Kristo. So, unahin po natin yung they are blinded by traditions of their own image of Christ. Basahin po natin sa Matthew 16. Yan, Matthew 16, ang magiging verse po natin ay 1 to 4. Sabi po rito, "The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed." Ayan po, no, sa binasa po nating passage, no, during Jesus' time, na ito pong pag-uusap na to ay nangyari na nung siya po ay kumbaga kumakalat na ang kanyang mga ginagawa, no? Siya po ay unti-unti nang nakikilala na siya ay nagpapagaling, nagpapakain, at mayroon ng mga espekulasyon. At sa isang conversation nga po niya sa kanyang mga alagad, no, tinanong niya sino sa tingin ng mga tao siya. So some say na siya ay yung resurrected John the Baptist. Marami ang nagsasabi na siya ay propeta, and of course, no, meron din ng mga tao nakakaalam na at naniniwala at nananampalataya na siya ang Kristo, siya ang promised Messiah. So, kaya nga po, ang mga Pariseo at mga Saduceo, no, sila po, nung panahon ni Kristo, sila yung mga learned men, sila yung mga scholars, sila yung nakakaalam, back to back, ng mga scriptures, ng Torah, ng Old Testament. Alam po nila ang mga kasulatang yan, at sila pong tinatawag na eksperto dyan, at sila ang puntahan ng mga tao kapag meron silang tanong tungkol sa kasulatan, sa kanilang batas, di ba, na binigay po ni Moses, no? Kaya nga, sila, mga Pharisees, Sadducees, pumunta sila kay Kristo at sinabi sa kanya na bigyan sila ng sign. Ano yung sign na siya ang hinihintay nilang Mesiyas? At ang sabi ni Kristo sa kanila, sabi ni Jesus, na kumbaga alam nyo, no, kung uulan. Alam nyo kung magiging okay yung panahon sa pamamagitan ng pagtingin nyo sa langit. Pero hindi nyo malaman o hindi nyo ma-discern o hindi nyo alam sa ang signs of the times, no? Kumbaga sa mga pangyayari sa paligid nyo, hindi nyo ba nalalaman na ito na nga, siya na nga ang Kristo na dumating, na hinihintay nila? So bakit sinabi ni Kristo ito sa kanila? Kasi sila yung eksperto sa scriptures eh. They know the scriptures inside and out. They are supposed to be the masters of the scriptures. At at kung ikaw ay master ng scripture ng mga panahon na yon, then you should have known, 'di ba? Kung dumating na ang Mesiyas na hinihintay. Kasi ang Old Testament po, no, from Genesis to the book of Malachi, ito po ay nagpo-point kay Kristo. Ito po ay nagpo-prophesy na darating si Kristo. Pero nung dumating na si Jesus, itong mga ekspertong ito sa mga kasulatan, hindi nila ma-discern, hindi nila makilala, o hindi nila na-identify na si Jesus na kausap po nila ay ang Kristo. So, ayan po, Ayan po yung naging usapan nila dito. Basahin po din natin sa John
5:43 to 47. John 5, yan po. John chapter 5 verse 43 to 47. Ang sabi po rito, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. How can ye believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believing not his writings, how shall ye believe in my words? Ito po ay nangyari sa isa pang okasyon na ang kausap naman po niya ay mga Hudyo. Ano po? At dito sa usapang ito, kinonfirm ng ating Panginoong Jesucristo na si Moses ay nagsulat ang patungkol sa kanya, no? At ang sinulat ni Moses, alam po natin, ay ang first 5 books of the Bible. At ito po ang the same scriptures na yung mga Hudyo ng mga panahong yun ay pinaniniwalaan po nila. Nananampalataya, sila po ay very careful, no? Sila po ay talaga pinag-aaralin nila yung mga scriptures na to. At sinasabi nga ng ating Panginoong Jesucristo na sinulat ako ni Moses. 'Di ba? Kung naniniwala kayo sa sinulat ni Moses, dapat naniniwala kayo sa akin. So, dito makikita natin yung pagkakaiba, no, between the Samaritans and the Jews. No, yung Samaritans sa main text natin, nung nakita nila si Kristo, narinig nila si Kristo, si Jesus, no? Naniwala agad. No, naniwala agad na si Jesus ang Kristo. Samantalang ang mga Hudyo, no, even their religious experts, hindi sila naniniwala kay Jesus na siya ang Kristo, at nanghingi pa ng senyales, nanghingi pa ng sign, kahit na alam naman nila kung ano ang sinulat ni Moses. So basahin din po natin sa Matthew 15, 1 to 3. Matthew 15, 1 to 3. Sabi po rito, Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Dito po napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na, 'di ba, parang pinagalitan siya sinabihan siya ng mga Pariseo bakit hindi mo sinasaway, no, yung mga disipulo mo, mga apostol mo, na hindi sila nag-uugas ng kamay, they transgress the tradition of the elders. Sabi nila kay Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, bakit nyo tinatransgress yung commandment ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon? At kung babasahin pa po natin patuloy, po, itong binasa natin dito, merong example na binigay ang Panginoong Jesucristo Ang sabi ng Panginoong Diyos, honor your father and mother, and if anyone curses his mother or father, let him die the death. Yun po ang sinabi, yun ang utos ng ating Panginoong Diyos. But the Pharisees, no, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ang sinasabi ng mga Pariseo sa mga tao na pag sinabi nila ng lahat ng mapapakinabangan mo ay binigay ko ng handog sa Panginoong Diyos, ay pwede na silang mag-dishonor o hindi mag-honor sa kanilang parents. Yun po ang kumakalat, no? So, makikita po natin dito, parang, sige, basta naghandog ka sa templo, basta nagbigay ka ng offering mo, nagbigay ka ng tithes mo, sinasabi ng mga Pariseo na pwede nang hindi mo i-honor ang mga magulang mo. No? So, napakalayo po nun sa utos ng Panginoon. Ang napakalinaw, ang utos, if you honor your father and mother. At pag hindi mo ito ginawa, ikaw ay, let him die the death, ang sabi po rito. Pero pagka naghandog ka, ayon sa mga Pariseo, pwede na. Yun ang sinasabi, yun ang punto ng ating Panginoong Hesukristo. No? And ano po yun? Kaya niya nasabi na tinatransgress nyo Sumasala kayo sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong tradisyon. At naalala nyo po ba kung paano nilang binago yung Sabbath? Dahil ang original na utos po dyan, ay isang araw po yan of rest and worship to God. Ano po? Pero nung panahon ni Kristo, hindi ka na, pagdating ng Sabat, hindi ka pwedeng maglakad ng sobrang layo.
Meron nga pong pagkakataon na pinagaling ni Kristo ang isang pilay at sabi ni Kristo, sabi ni Jesus, kunin mo yung mga pinaghigaan mo, no? At umuwi ka na. Parang gano'n, ano? Tapos, sinita siya ng mga Pariseo. Sabi, Sabath ngayon, bakit ka may bitbit? So, nakita natin na sa tradisyon na bago na yung utos na original ng ating Panginoong Diyos, binago na ng tradisyon. 'Di ba? At nagpapahirap ito sa mga tao noong mga panahong iyon. So, makikita po natin dito, no, that 'di ba, even Jesus himself said na ginagawa niyong baliwala ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon. Na sa pagsunod niyo ng tradisyon niyo, you make the commandment of you made the commandment of God to non-effect. Parang baliwala. Mas mahalaga yung tradisyon kaysa doon sa talagang inutos ng Panginoong Diyos. And kaya nga po, kahit sila ay mga napag-aral, no, alam nila yung scriptures, sila ay nabubulagan ng tradisyon. So, hindi na nila nakikita talaga kung ano ang sinabi at ano ang sinulat ni Moses patungkol kay Jesus. Kaya nga po, kahit yung mga propeta na sumulat ng mga scriptures na hindi nila nakikita si Jesus bilang Kristo sapagkat sila'y bulag. No, kahit nakaharap na si Kristo sa harapan nila, hindi nila ma-identify na si Jesus ang Kristo. Kahit hanggang ngayon po, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Ayan po. So, mga kapatid, minsan, no, ang tradisyon ng tao ang dahilan kung bakit hindi natin matanggap si Kristo. That's why we can't accept Christ. One blocker na talagang naghihinder sa atin ay ang ating tradition, the tradition of men. Merong mga tao po na sobrang focus nila na ang struggle po natin ay sa araw-araw, ano ang kakainin natin, anong isusuot natin. Lagi tayo nag-iisip, paano bukas, anong kakainin ng pamilya ko. Maraming mga bata ngayon ang sinasabihan at mag-aral ka mabuti para paglaki mo, magkaroon ka ng maayos sa trabaho, maiangat mo kami sa hirap. Parang ganun eh. Marami pong ganun na tao na ang focus nila ay yung sa ngayon, yung sa bukas, kung ano po yung pangangailangang material ng mga tao. At siguro, katulad ko, no, nung araw po, ganun din naman kasi siguro wala namang magulang na magtuturo na huwag pabaya ka sa pag-aral mo. Wala namang magulang na magtuturo na okay lang kahit wala kang trabaho, maging pabigat ka na lang sa lipunan. Wala pong ganun. Ano po? At tama rin naman po na nare-remind ang mga tao, ang mga children, especially na nag-aaral, na pagbutihin nila. Sapagkat yun naman po kailangan po ng tao yan eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi mahalaga yan. Mahalaga rin po na tayo ay hindi maging pabigat, no, sa ating society, na tayo po pagdating ng araw, no, ang ating mga anak, talaga makita ko, that's also my heart's desire. Makita ko si Shem na paglaki niya, kaya niya na yung sarili niya. Na hindi siya aasa sa ibang tao, na siya mismo ay, kumbaga, kung kaya niyang buhayin yung sarili niya. Okay. That is also my desire, ano po, na masustain niya yung sarili niya. At saya, no, ikaw naman ay nakakatulong, ay nakakaagapay sa ating mga elders, kahit sa mga kapatid, ano, at hindi naman ho masama na mag-enjoy ng nilikha ng Diyos eh. So, sige, mag-travel ka, walang problema. O pumunta ka kung kahit saan, wala rin problema. Kung meron kang means, hindi bawal yan, hindi masama yan. In fact, masaya, maganda, ma-enjoy natin because, di ba, the heavens declare that there is a God. So, sa pag-i-enjoy mo, malay mo, di ba, kung hindi ka pa mananampalataya, sa pag-i-enjoy mo ng pagta-travel mo, ma-realize mo na may Diyos. Ano po? Pero, wag po nating kalimutan na hindi lang po yon ang importante sa buhay natin. Yes, it is a necessity. Ano po, kailangan ng tao mabuhay, kailangan ng tao kumita ng pera, kailangan din natin mag-enjoy paminsan-minsan, hindi po masama yon. Ang nagiging masama po kapag po yun ang focus natin at doon na po natatapos ang goal natin sa buhay. Ano po? Lest we forget, no, na ang oras po natin dito sa lupa ay limitado lang po, no, limitado lang. Ang sinasabi nga, may illustration nga po yan no, na 'di ba, ang buhay natin sa lupa
Kumbaga, kung meron kang string na ganito kahaba, ito yung eternity, ang buhay po natin sa lupa, parang ganito lang. No? What is 60? What is 70? What is 80? What is 100? What is 150 years compared to eternity? 'Di ba? Tayo, mabubuhay tayo sa mundo dito, di ba, mapalad na tayo kung tayo ay maabot ng 100 siguro. Pero naisip na ba natin na pagkatapos natin dito sa lupa, kung saan tayo mag-i-spend, kung saan tayo pupunta, kung saan naman natin gugugulin yung eternity natin. Ang nakakalungkot po dito, di ba? Alam naman natin mula sa banal na kasulatan na ang daan papunta sa langit ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. No, the only way to heaven, the only way to the Father is through Jesus. At yung generation po natin ngayon, nagiging sobrang busy na po sa mundo, no? Na minsan, ito po ang pumipigil sa kanila para makilala nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, saan nila i-spend yung eternity nila? Saan sila mapupunta pagkatapos ng buhay nila dito sa mundo? Yan po ang ating pinaka-main point this afternoon. Ano po, na yes, it's okay. It's okay to work, di ba? Nung Sunday nga po, ang naging topic ng preaching ay si Daniel, and Daniel is a government worker. But still, hindi doon natapos ang kanyang, di ba, kanyang buhay. May focus din po siya sa kanyang spiritual na buhay. So, sa mga kaibigan po natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon na maaaring nakikinig ngayon, I really encourage you na tumigil po muna tayo pasamandali. Sandali, let us pause for a while. Tignan natin, isipin natin, ano ba yung mga priorities natin? No? Again, hindi masama mag-isip ng kinabukasan para sa pamilya. Ako, bilang ama, ginagawa ko rin po yun. Pero dapat isipin po natin kung saan tayo pupunta, saan pupunta ang pamilya natin, saan pupunta ang mahal natin sa buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Where will you, your family, and your loved ones spend eternity? At kailangan po nating maging maingat. Ano po? Maaaring meron tayong relihiyon. No? Maaaring meron tayong sa isip natin, alam natin kung sino si Kristo, alam natin na si Jesus ang Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, pero sana naiisip din natin na ang Jesus ba nakilala natin, na alam natin, siya po ba ang Jesus na sinasabi sa Biblia? Marami po kasi ngayon na naglipa na na mga parang, especially sa panahon natin ngayon, napakadali na po, marami ng video, maraming articles. Pero ang pinakamahalaga po, kahit anong mabasa natin, kahit anong mapanood natin, yung Kristo, yung Hesukristo na nasa Biblia, yung kanyang personalidad, yung kanyang attributes, ano ba ang gusto niya para sa buhay mo, kumbaga kilalanin natin yung Jesus na nasa Biblia. Wag po yung Jesus na sinasabi sa video. Wag po yung Jesus na sinasabi sa mga kusaan-sang articles, sapagkat ang final authority po ng bawat mananampalataya ay kung ano po ang dinidescribe, ano ang dinideclare ng ating banal na kasulatan. Basahin po natin sa John 6. Okay? John 6 at 14 to 16 naman po ang ating magiging verse. John 6:14 to 16. Sabi po rito, "Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, 'This is of a truth that prophet that should come into the world.' When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. And when even was now come," hanggang 15 lang po pala tayo. Dito po sa binasa natin, pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo na mag-perform ng miracle, ito po yung ito yung pagkakataon na maraming sumunod sa kanya, at meron pong 5,000 men at ang kanila pong isda, 2 lang, ang kanilang tinapay, 5 lang, nag-perform po ng miracle ang ating Panginoong Jesucristo at pinakain po niya yung 5,000 men. Hindi pa po kasama sa bilang doon
ang mga babae at ang mga bata. So, ngayon, ang ginawa ng mga tao, no, hindi kasi nila naintindihan, no? Kilala nila si Jesus, nasa harapan nila, pero hindi nila naintindihan ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga po, nung sila po ay napakain, no, nagpakita ng mirakulo sa kanilang harapan, ang inisip nila, ito yung ating magiging hari. Pero ang gusto nilang mangyari, si Kristo maging earthly king. Na parang, kung titingnan po natin ng mga panahon na yon, sila po ay nasasakop ng Roman rule. Ano po? So, ang iniisip nilang Mesiyas, ang iniisip nilang tagapagligtas, ay yung mag-aangat uli sa kanilang kingdom, no, na magkakaroon uli sila ng kanilang sovereign kingdom na meron po silang hari. But the truth is, Jesus came into this world the first time not to be an earthly king, but to be the savior of the lost. Yun po ang hindi nila naiintindihan. And even the disciples, no, na tagasunod po ng ating Panginoon, may mga pagkakataon na hindi nila naiintindihan. Nakakala nila ang Panginoong Jesus ay magiging earthly king. Pero hindi po yun ang kanyang reason kung bakit siya napunta po rito. Not to be a physical savior, but to be a spiritual savior. Kaya nga po, nung nakita nung na-perceive ni Kristo, no, na siya ay gagawing hari by force, so umalis siya. So, tinakasan niya yung mga taong ito, siya ay nagpunta sa isang bundok. So, isipin natin, no, kung inalaw ng ating Panginoong Jesus na gawin siyang earthly king ng mga taong ito, baka po walang kaligtasan para sa atin. Baka po hindi natuloy yung plano ng Panginoon, no? At nakakalungkot, kung natuloy po yung pagiging earthly king niya, wala po tayong kaligtasan. So praise God, no, ng ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil nga po ay nakita naman natin ito sa temptation of Jesus Christ na hindi siya isang hindi siya nasisilaw ng mga ganyan. Ano po? So, mga kapatid, sa mga nakakakilala na po kay Jesus, sigurado po ba tayo na ang Jesus na kilala natin ay yung Jesus na sinasabi sa ating Biblia? O alam ba natin siya, kilala ba natin siya doon sa mga na pakinggan lang natin sa ating mga parents, sa ating mga elders, no, sa mga kaibigan natin from social media? Kasi karamihan po ngayon, kung titingnan po natin, no, Jesus is love. Parang love, love, love. Diba? Parang lagi na lang ang synonym na nakadikit sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay pag-ibig. Hindi po, kumbaga tama po iyon. No? Si Jesus ay pag-ibig. In fact, kaya nga po niya binigay ang buhay niya dahil mahal niya tayo eh. Ang nangyayari lang po, tumitigil sila na ang gusto ni Jesus ay kaligtasan natin at mahal tayo ni Jesus. Hindi po ba nila nababasa na si Jesus ay nag-preach din against sin? Hindi ba nila nababasa na ang ating Panginoong Jesus ay nagturo din tungkol sa impyerno? Hindi ba nila tinababasa na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo din sa kaparusahan sa mga kasalanan ng mga tao? So minsan kasi nakakahon na lang Jesus is love, pero nagturo din po siya ng iba eh. Ano po? Kaya maganda na mababasa po natin sa Biblia. Basahin po natin sa 1 John 4:1. 1 John chapter 4 verse 1, sabi po rito, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Isipin po natin na isulat to almost 2,000 years ago. Marami na sinasabi dito na false prophet. Paano pa po kaya ngayon? Mas marami po ngayon. And just recently nga po, merong sinasabi na kumakalat na viral ngayon sa social media, yung Marcionism na sinasabi, no? Na yan nga po ang naging topic ng ating Bible study or question and answer last Sunday. Nakakatuwa po na makita, no, na ang ating mga kabataan ay nagtatanong tungkol dyan. And I do hope and pray, no, ang ating mga pastors, ang ating mga preachers, ang ating mga churches, na maging aware po sila sa kumakalat na ito at maging handa po tayo, no, na panindigan ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi po, marami po sa ating kabataan ang maliligaw. Baka mamaya nakikinig sila sa isang personality sa internet, maganda naman yung turo, pero nagturo ng mali, baka hindi natin maagapan eh. Baka paniwalaan din nila.
So sana tayo, no, bilang mga elders, no, bilang may katungkulan sa church, it is our responsibility, no, na ang ating kabataan, ang susunod na henerasyon ng mga Kristiyano ay hindi pumaligaw ng maling katuruan. Okay. And to our youth, no, kahit sa ating mga bagong mananampalataya, tandaan po natin yung verse na kababasa lang po natin, ano, hindi lahat ng content sa social media ay ginawa para dahil sa katotohanan o makatotohanan. Hindi lahat ng content sa social media ay ginawa para malaman natin kung ano yung katotohanan. Yung iba dyan ginawa para iligaw tayo. Yung iba dyan ginawa para magkaroon ng mind conditioning. Yung iba dyan ginawa dahil merong agenda ang mundo, no? Lalo na sa mga mananampalataya. Kaya nga po, napakahalaga, solid foundation of the truth from the Bible ang kailangan po ng bawat isa. Kahit anong mapanood mo, kahit manood ka ng anong mapakinggan mo, magkaroon ka ng sarili mong kaisipan. Tama ba yung sinasabi niya ayon sa kasulatan? Kung hindi natin alam, magtanong po tayo sa ating elders, magtanong po tayo sa ating mga pastors, magtanong po tayo sa ating mga spiritual yung mga nangangalaga sa ating spiritual, sapagkat it's their responsibility bilang pastors, preachers, deacons, no, na itama tayo at ilagay tayo sa katotohanan. Pero kung hindi po tayo magtatanong bilang youth, no, kung hindi tayo magtatanong bilang baguhang Kristiyano, wala rin po, kumbaga, hindi naman tayo nanguhula, hindi naman tayo naniniwala sa hula-hula No, it's a two-way street, no? Tayo bilang may katungkulan, dapat handa tayo sumagot sa ganyang klaseng mga issue. Pero ang ating kabataan, ang ating mga bagong Kristiyano, especially mga bagong mananampalataya, you have to ask the question. Kailangan nyo magtanong. Huwag yung parang hindi lahat ng ang mahirap kasi mas kausap natin ng social media kaysa sa, di ba? Kaysa sa Biblia So, it is a two-way street. Kailangan po natin magpalakasan. Kaya nga importante ang assembling of the saints Diyan ho tayo magpapalakasan, diyan tayo nagkakaroon ng pagkakataong magtanong. Diyan tayo nagkakaroon ng pagkakataon ng pag-usapan ang tungkol sa Biblia na I think na throughout the week hindi naman natin pinag-uusapan. Ano po? So, that is why it is important to have a solid foundation, and that is why it is important to have a desire to always pursue the truth. At pagka tayo nakasumpong ng katotohanan, panindigan po natin ang katotohanan iyon. Puputulin po muna natin pasamandali ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Itutuloy po natin yan sa susunod na Tuesday, Lord willing. At sana po makasama namin kayo muli sa susunod na Tuesday para po sa ating second point, which is they are not looking for Christ. At tayo po ay mananalangin na at samahan niyo po kami muli sa pananalangin at lahat naman po ng nailagay po sa ating live ay naisulat na rin po ng Ma'am Sheila, kaya yan po isasama na rin po natin sa ating prayer time. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, salamat po sa inyong salita, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na lagi naming tignan ang katotohanan ng inyong salita. May marinig kami, Panginoon, kung may masumpungan kaming mga aral, kung may masumpungan kaming mga tao na nagsasabi tungkol sa inyo, Panginoon, tungkol sa banal na kasulatan, nawa ang una naming maging reaksyon ay magtanong, tama ba ito? Ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ito ba ang kalooban ng Panginoon? Na at pangalawang gawin namin ay manalangin, humingi po ng gabay sa inyo, Panginoon, at ang pangatlo, Panginoon, ay magsama-sama kami upang kami magpalakasan, upang kami, Panginoon, ay mas matuto pa sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Nawa sa kung inyo pong loloobin ay maipagpatuloy namin ang pag-aaral na ito sa susunod na Martes, Panginoon. Pero nagpapasalamat na po ako, Panginoon, sa aming kalayaan na makapag-aaral ng inyong salita, sa wisdom po ng inyong salita. Dalangin ko patuloy niyong hawakan ng mga puso ng mga nakikinig at makikinig pa. At
Panginoon, ang patuloy niyong gabay at pag-iingat sa amin, especially sa panahong ito na maulan, ang aking pong kahilingan. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa mga tao nagdiwang at nagdidiwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Patuloy niyong pagpalain ang kanilang mga buhay, bigyan sila ng mahabang buhay, Panginoon. Magdidiwang po ng kanilang mga anniversary, kayo po ang manguna sa pagsasama po ng mga mag-asawa at bigyan po sila ng gabay sa kanilang pong pagsasama. Maging ang mga anniversaries po ng aming mga churches ng inyong gawain, Panginoon, dalahin ko patuloy niyong gabayan ang mga leaders ng mga churches, Panginoon, at patuloy pong magamit pa para sa ikalalago ng inyong salita. Magpapasalamat kami, Panginoon, na maging ang Sister Angela po ay hindi na kinailangan na operahan at siya po ngayon ay nakalabas na rin po ng ospital at kami po ay nagpupuri sa inyo. Patuloy namin nilalapit ang kanyang complete recovery, maging ang pinansyal na pangangailangan. At nagsalamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit nyo para maging maayos po ang kanyang kalagayan. Kay Tatay Wilson at kay Nanay Carmelita, salamat po sa buhay nila. Salamat din po, Panginoon, sa mga blessings na ibinibigay nyo sa Belen family, maging kay Sister Venus Belen. Sa natapos po na recording, Panginoon, nawa patuloy nyong bigyan ng desire ang aming youth na makapaglingkod po sa inyo. Maging, Panginoon, salamat po sa safe travels ng Pastor Mike and Sister Milka. At dalagayin din, Panginoon, sa mga blessings po na tatanggap ng Sister Lynn Hapitana. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayers. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapagaling nyo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang mga ang Pacheco and Orara families, ang Martinez family at ang Florento family, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng comfort at kaaliwan po sa mga families na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran naming may karamdaman, Panginoon. Dalangin namin na sa Sister Era Basto, Panginoon, ay makita na po ang problema, ang reason ng kanyang karamdaman, at siya po ay maggagawa ng whole abdomen ultrasound, chest x-ray at CBC. Panginoon, panalangin ko sa mga procedures po na ito, Panginoon, ay malinawan na kung ano po ang kanyang karamdaman upang inom na rin po siya ng tamang gamot. Dalangin din namin, Panginoon, sina Dory Grifalda, sina Cornelio Grifalda, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan, karamdaman, maging ang pananakit ng binti ng Nanay Yolanda Belen, ang karamdaman po ng Sister Carmelita Belen. Kayo po ang magpagaling sa kanya, maging sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Dalangin din namin, Panginoon, si Ana Polido na may goiter problem. Dalangin din namin, Panginoon, si Angelina Quitoriano na na-stroke. Kayo po magpagaling sa kanya. Nilalapit namin, Panginoon, ang speedy recovery ni Gay Castillo Doctor, ni Cassian Castillo, ni Eliza Rojas at ni Norma Castillo, maging ng Sister Dang, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng recovery and daily strength. Ngayon din kay Francesca Audrey Abad, ang dalangin ko ay full recovery. Nalapit namin, Panginoon, Ma'am Adelma Balot sa kanyang osteoarthritis, maging si Preacher John Domo sa kanyang karamdaman. Kayo po magpagaling sa kanya. Patuloy niyong ingatan ang kalusugan ng Ima Seni Paras. Dalangin ko rin, Panginoon, ang maayos na kalusugan kay Baby Villamiel at si Laila God na may kidney stone at si Salvacion Vargas na may mataas na BP. Kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang sina Nanay Elvie Rivas sa kanya pong pananakit ng likod. Dalangin ko rin si Kevin Bihasa na may heart enlargement, Panginoon. Kayo po magpagaling sa kanila. Maging kay Nanay Lourdes Mercalessia sa bukol sa kanyang leeg. Maging kay Emilio Hapitana, Panginoon, meron din pong bukol sa kanyang leeg. Kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit namin, Panginoon, si Mama Glo Agudon para sa kanyang kalakasan at kalusugan. Ang Nanay Susan Jose, kayo po magpagaling sa kanyang pananakit ng katawan at tuhod.
maging sa mga anak po ng Ate Lisa Hardiniano, si Marlon na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na may kidney problems and hypertension, kayo po magpagaling sa kanya, maging kay Ate Lisa na mayroong pong gout, arthritis, and high cholesterol. Nalapit namin Panginoon si Bobby Borja, siya po ay na-ospital, kayo po magpagaling sa kanya. Dalangin namin ng good health Panginoon, para kay Yen and Brian Madsarivic, kay Melinda Kaakbay Panginoon na may aneurysm, at kay Jerry Sabadia na may spine problem, kayo po magpagaling sa kanila, maging sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko rin Panginoon ang Sister Baby Aya, patuloy niyo bigyan ng kagalingan sa kanyang hyperthyroidism. At dalangin ko rin Panginoon Ma'am Esther Orhino, ang kanyang ate Hoving Pascual na nasa ospital, kayo po magpagaling sa kanya, maging sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Ang dalangin ko ay complete recovery para kay Tatay Tony Garovillas at kay Monica Hernandez na nasa ospital, kayo po magpagaling sa kanya. Nilalapit kong patuloy Panginoon sina Lola Gloria Adrias sa mayroong kidney disease, kayo po ang humawak sa kanya magpagaling, maging kay Tita Josefina Adrias at kay Maria Gan. Nilalapit kong Panginoon ang Tita Annette Kiben sa kanyang insomnia, kayo po magbigay ng kapayapaan sa kanya. Dalangin ko rin Panginoon si Christine Sarmiento sa kanilang mga kalusugan, at ang Ma'am Yoli Jacinto na may high blood pressure. Nilalapit ko rin Panginoon ang Preacher DJ Mabalot na may mataas na BP, kayo po magpagaling sa kanila. At maging ang karamdaman po ni Jenny De La Cruz, kayo po ang humawak dito at magpagaling sa kanya Panginoon. Nilalapit ko rin Panginoon aming mga mahal sa buhay na may malulubhang karamdaman, sina June Santos, si Esagani Laya, si Esther Mariano at si Rex Rosales na may mga na nagdadialysis po, sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Jaisel Juarez, Amparo Cruz, Julita Elisiralde, si Mary Bomante at si Sheryl Estipona Valle na meron pong mga cancer, kayo po Panginoon na magpagaling sa kanila. Kay Efren Inocencio, kay Berbarda Lopez, kay Perdi Escaar at kay Frank Cardin na may mga komplikasyon sa diabetes Panginoon. Alalahanin niyo Panginoon ang mga pangalang akin nabanggit, ang aking dalangin, kayo po magpamalas ng mirakulo sa kanilang buhay, pakilingin niyo po sila, at kayo na rin po Panginoon ang bahala sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Nilalapit ko Panginoon ang ilang mga prayer request na aming kapatira, patuloy ko nilalapit ang anak po ng Preacher Gary at Sister Dang, sa Grace, Faith and Mercy, ang buong Chua family Panginoon, patuloy silang bigyan ng pagpapala Panginoon, patuloy silang gabayan, hindi Panginoon, patuloy yung silang hawakan Panginoon sa kanilang pagmiministeryo, maging sa kanilang mga anak Panginoon. Dalangin ko ay maging matagumpay po sila sa kanilang mga endeavors. Nilalapit ko rin Panginoon sina Emily Muse, bigyan niyo po ng continuous strength and grace. Dalangin din namin Panginoon ang aming family, patuloy niyo kami bigyan ng strength and good health at spiritual growth. Ang wisdom po sa aking leadership sa trabaho Panginoon at sa mga ministries, at kay Ma'am Sheila Panginoon, patuloy na bigyan ng kalakasan at maayos na kalusugan at wisdom sa kanyang business endeavors O Lord. Maging si Shem Panginoon, ang dalangin ko ay patuloy niyang paglago physically and spiritually po sa inyo. Nilalapit ko Panginoon ang pag-aayos po ng petition papers ng Brother Robert Soriano, ang Nanay Dory Santos, patuloy niyang bigyan ng physical and spiritual strength, ang maayos na kalusugan po para sa pamilya at mga kaibigan ni Maricel Kiambao. Ngayon din Panginoon ang Godden family, ang inyong pong provision Panginoon, ang aming panlangin para sa kanila, maging ang Sangko family, kanilang kaligtasan Panginoon, continuous growth and strength, ang spiritual life and studies po ng Brother Sam, Sister Mitki and Brother Sean, ang patuloy niyong pag-iingat sa Digan family Panginoon sa kanilang pong pagta-travel. Dalangin din namin Panginoon ang gaganapin na English grammar tutorial ng MIBC Silangan, maging matagumpay po ito Panginoon. Kayo po mag-provide ng mga pangangailangan, gayon din Panginoon ang sitwasyon po ng church ngayon, at maging maayos po Panginoon ang makasurvive po ang church namin sa bagyong ito. Nilalapit din namin Panginoon sina Sister Malulaw, kanyang family, patuloy niyang bigyan ng spiritual growth at protection. Dalangin din namin Panginoon sina Judith Castillo at ang kanyang family, patuloy na maayos na kalusugan at maayos po na mga
mga exam, mga grades po sa kanilang mga exam. Nilalapit namin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista, Panginoon, patuloy niyo silang ingatan at pagpalain at kayo po ang provide ng kanilang mga pangangailangan para sa kanila pong gawain yan po sa Lawaan Antique. Nilalapit din namin, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio, bigyan niyo po ng provision at guidance ang Inocencio family at ang Abdul Razak family. Nilalapit namin, Panginoon, ang Ma'am Merlin Mabalot at Preacher TJ Mabalot sa kanilang mission field. Kayo po ang gumabay at mag-ingat sa kanila. Ang Edjok family, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng good health and protection. Ngayon din, Panginoon, ang Ate Beth Akong at ang kanyang family. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy niyong paggabay sa kanya at sa kanyang pamilya. Panginoon, patuloy niyo silang ingatan. Ang Nanay Tuding Severino, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan ang kanyang family and loved ones, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, si Bingreng Severino, kanyang mga mahal sa buhay, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan at kalakasan, maging kanila pong small business, O Lord. Kalakasan at kalusugan din po, Panginoon, at heart's desire ng Nanay Susan Jose Gloriani ang aking panalangin. At nilalapit ko rin po, Panginoon, ang health po ng Sister Yoli Jacinto, maging ang Sarmiento family. At dalangin ko, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio sa kanyang kalusugan, ang kanilang pinansyal na pangangailangan, maging ang kanilang unspoken prayers, O Lord, maging ang loved ones po, ang ng nanay ng Ma'am Baby Villamel ay bigyan niya ng spiritual strength at patuloy niyong ingatan ang kanyang kalusugan. Dalangin din namin, Panginoon, sina Brother BJ, Sister Mate, ang Sister Sara, maging ang kanyang mga apo, bigyan niya po ng proteksyon, ng guidance at blessings at spiritual strength sa bawat isa. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Sister Baby Aya Vestrus sa kanyang healing in good health at ang spiritual growth sa kanyang pamilya. Ang aking panalangin, ang kalakasan po ng Nanay Leonardo Saren, Panginoon, maging ang pag-aaral po ng anak ng Brother Mar Saren ay akin din pong nilalapit sa inyo. Nilalapit namin, Panginoon, ang Ma'am Esther Orihino, ang physical na kalakasan ng buong pamilya, maging ang spiritual growth po ng bawat isa at magamit po sila para po sa mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, si May Gorospe na maging maayos na ang kanyang problema sa amos sa Saudi, ang Pastor Lito Paraiso, Panginoon, ang MIBME Suite Building Project. Nilalapit din namin, Panginoon, ang kahilingan ng Sister Alexis Salazar, ang good health sa family at pag-iingat po sila sa araw-araw at maging matagumpay po ang kanyang pinagtatrabahuhan, maging ang Sister Lynn Hapitana, Panginoon, patuloy niyong ingatan siya at ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak sa kanilang pong pagpasok sa eskwelahan at pagpasok sa trabaho at patuloy po sila na pagalingin sa mga, makaiwas din po sa mga sakit. Nilapit ko, Panginoon, ang prayer request ng Sister Venus Belen, pagalingin niya po ang kanilang ubot sipon, hindi na po lumala ito. Patuloy niyo bigyan ng wisdom, knowledge and understanding sa pagtugtog ng instrumento, maayos na kalusugan sa bawat isa, pag-iingat po sa kanilang pagdi-deliver at maging kagamit-gamit po sa mga ministeryo. Lapit ko, Panginoon, ang buong Zapata family, ang good health and spiritual life po ng Zapata family. Dalangin ko rin ang aking mga kapatid na si Tam at si Pat, na bigyan niyo po ng peace of mind. Gayon din ang Blessed Hope Christian Academy, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang school openings sa June 30. Dalangin din namin, Panginoon, ang MIBC Marikina Evangelistic Night bukas po at ang MIBC Marikina Church Anniversary. Ang panalangin ko, Panginoon, kayo po ang gumabay sa lahat po ng kumikilos dito at maging matagumpay po ito, Panginoon. Dalapit din namin, Panginoon, ang mga young people po, no, at mga church members po, Panginoon, ng MIBC Silangan na nagbigay po ng kanilang mga commitment noong camp na magpagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon, po ang magbigay ng maayos na daan, gabay para sa kanila sa katuparan po ng kanilang mga heart's desires. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang mga ang pag-uwi po ni na Rosita at apo po sa Pilipinas ng Nanay Tuding. Patuloy po silang ingatan, Panginoon, at nilalapit ko rin, Panginoon,
ang Ma'am Baby Aya, na maging stable din po ang kanyang blood pressure. Salamat po Panginoon, patuloy ko nilalapit ang aming mga elders, senior citizens na nabanggit kanina. Kayo po magbigay ng kalakasan, kagalingan, pangaprovisyon sa araw-araw. Nilalapit ko rin Panginoon ang aming mga pastors, preachers, deacons, Panginoon, mga manggagawa po sa church. Kayo po Panginoon ang patuloy na gumabay sa bawat isa, magbigay ng wisdom, knowledge, understanding upang patuloy namin Panginoon na magawa ang aming mga katungkulan bilang mga elders ng church. Nilapit din namin Panginoon ang lahat po ng nanonood ngayon, maging sa manonood pa, kanilang mga prayer requests, mga personal heart's desires ay inyo pong tugunin. Panalangin ko Panginoon, patuloy nyo gamitin ang hardin ng panalangin para sa spiritual growth ng bawat nakikinig, ang salvation po ng aming friends and loved ones, O Lord, na sila po ay makakilala sa aming Panginoong Jesucristo at magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya lamang, sa kalaligtas po ng mga kaluluwa Panginoon. At patuloy niyo Panginoon na ingatan ng bawat isa sa panahong ito na malakas po ang ulan. Marami po salamat Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa ating pananalangin. Tayo po ay dadako na sa pagbati po sa lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. At ito po ay nagsisilbing encouragement po para sa amin. Maraming salamat po of course kay sa aking kasama dito sa bahay, kay Brother Shem and Ma'am Sheila, maging kay Ma'am Baby Villamiel, Nanay Amihan Yabut, magandang hapon. Salamat po sa pagsama sa amin. Nakasama rin po natin ngayong hapon Ma'am Joyce Digan and Ma'am Jenny Rapista. At patuloy po na prayer sa pag-iingat po kay Pastor Mike habang siya po ay nag-aayos doon, maging sa dyan po kina Pastor Gerald Rapista dyan po sa Lawaan Antique. Ate Beth Akong, good afternoon po. Baka good morning sa inyo sapagkat kayo po ay nasa US pa. Salamat. At kahit ganun po ay nakakasama namin kayo. Kasama rin po natin Sister Blessy Orhino, good afternoon po. Ang Sister Helen Ortiz Paras, Sister Alexis Salazar, magandang hapon po sa inyo. Nanay Susan Jose, magandang hapon po. Kasama rin po natin Nanay Lourdes Mercalessia at happy anniversary po ulit kay Ryan and Kian. And then Nanay Faye Carpio, magandang hapon po. Maging kay Sister Shalini Gloriani, ang aking kapatid po si Patricia Yabut, good afternoon. Kay Ma'am Rose Palya, magandang hapon po. At magandang hapon din po kay Pastor John. Ma'am Esther Orhino, regards din po kay Preacher Nato. And then Tita Edith Santos and Auntie Ninita Sari, good afternoon po. Ingat po tayo dyan sa Cavite dahil alam ko maulan din po dyan. And then nakasama rin po natin Sister Baby Aya Avestruz. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa Hardin ng Panalangin. Preacher Mitch Viernes, Preacher Manny Nicolas. Kasama rin po natin Deacon Joseph Crame. Magandang hapon po. Salamat po. At happy anniversary po kay Deacon Joseph Crame and Ma'am Presi. And then nakasama rin po natin Sister Jen Millones, Sister Eliza Mabansag, kay Papa Olive Rivas Maximo, good afternoon po. Nanay Celia Ignacio, good afternoon po. At magandang hapon po Pastor Nelda Tour. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Nanay Gertrude Severino, kay Marlene Valdez, magandang hapon po. Kay Tita Annette Guevara Kiben, good afternoon din po. Nakasama rin po natin Sister Irene Careso Mabansag, maging Sister Seriline Bayangat Idos, kay Erlinda Kagomo, good afternoon po. Princess May Valdez, magandang hapon din po. Nakasama rin po natin si Helvic Sarmiento Nagalo at maging si She Estipona Valle. Good afternoon po. Ito po ang ang kaibigan po ng amin ding kaibigan na si El Adrias, and we are continually praying po for you. And then kasama rin po natin si Glyza Paras Babaran, good afternoon. At si Paulina Kiyanko Venus Belen. Paulina Kiyanko pala, good afternoon. At maging si Sister Venus Belen, magandang hapon po. At yan lamang po ang ating nakita. Kung meron po kayo, again, we encourage you to leave a comment para po kapag ma-register po namin ang inyong pangalan habang po kayo ay nandito sa Hardin ng Panalangin. At
Kaya sa aking teacher po, kay Miss Jose. At maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Cho and Sister Dang. At bukas naman po ang prayer meeting po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Hindigan. At maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa Hardin ng Panalangin. At patuloy lamang po tayo na magtiwala sa Panginoon. God bless you all.